ang dapat daw gawin ay i-check kung may dents, kung may gas-gas, or any damage. Kasi pag ganun daw, wag i-receive. Kasi papalitan nila ng bago. Sa pag-check, wag na wag kayong magmamadali. Take your time at siguraduhin nyo na ma-check nyo bawat sulok ng unit. Kasi once na i-receive nyo yan, ibig sabihin 101% ni-receive nyo yung unit ng okay. And once na late nyo ma-notice na may damage pala yung unit na ni-receive nyo, medyo hassle na mag-return sa warehouse kung saan nyo yan nabili. And also, wag nyo rin kalimutan i-check yung mga inclusion ng unit. Katulad na lang nitong freezer, yung stopper, yung pangtanggal ng yelo at yung manual ang inclusion niya. At kung may previous man, syempre hanapin nyo rin yun kasi minsan nakakalimutan yun ang nagdi-deliver. And after masigurado na okay yung unit na i-receive, sila na rin yung pinagpasok ko para ma-sure na safe talaga yung unit hanggang maipwesto kung saan ko siya dapat ipwesto. At dahil hindi pala kasya sa pintuan dito sa harapan ng tindahan, pinaikot ko sila doon sa gilid para doon na lang idaan at tuluyan na nga makapasok ang freezer sa aming bahay. And finally, nakapasok na nga ang unit sa aming bahay. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang safety reminders dahil may tinatawag pa na safety usage procedure. At ito nga yun. Time check! It's Monday, October 9, 9:08 ng gabi. At ngayong araw nga, dumating yung binili namin kahapon na Panasonic upright freezer sa Avenson. Kanina siyang dumating mga alas 10 ng umaga. Tapos, syempre, pag mga bago yung appliances, ay may mga advisable safety usage. At ang advice nga dito is 4 hours daw ipahinga. Ito yung freezer namin. Wait lang. Iikot ako sa kabila. Kailangan natin ipahinga yung machine ng 4 hours. Yung machine ng freezer. 4 hours bago isaksak. Pero kami hindi namin naisaksak agad kasi inayos pa namin yung paglalagyan. At yun nga, nagiba kami ng isang gondola dito sa gilid para may mapaglagyan tong aming freezer. Kaya halos maghapon, hindi siya nakasaksak. At ngayon lang namin siya isasaksak ng 9 ng gabi. Kasi nga, pagkasaksak daw, 2 hours, kailangan i-max siya. Sige nga, saksak mo na. Tapos, syempre, dapat saksakan, mag-isa lang, walang ibang nakasaksak para walang kahati yung appliances sa kuryente. Kasi magkakos din yan ng shortage. Tapos, dapat daw, 2 hours na naka-full or naka-max. Honey, na ano mo na yun, na max na? 2 hours yan na nakamax ng walang laman bago nyo lagyan. So, sinaksak namin siya ng 9:05. Malalagyan namin siya ng laman is 11 pa ng gabi. So, yun yung safety advice ng appliance. Ako na nga. Imamax natin siya. O, ikaw na. Sige na. I-max natin siya for 2 hours nang walang laman. Yun, nakamax na siya. Tapos ito yung loob. Yan yung aming upright freezer. Wala pa yung laman. As in, kaya wala. Tapos i-update ko kayo bukas kung gaano naman katagal magpayelo ang Panasonic upright freezer at kung gaano kadaming yelo ang nailagay ko sa buong freezer, abangan yan sa next upload ko. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat upload ko. At kung meron man kayong mga katanungan, comment or suggestion, huwag mahihiyang i-type yan sa comment section. See you all on my next video. More benta and happy selling mga kasari. God bless you all. Babush!